Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya. Santiago chapter 1 verse 6. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. John chapter 16 verse 23. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Roma chapter 8 verse 26. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng Anak, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Awit chapter 10 verse 4. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Lucas chapter 11 verse 1. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama namin, bilang mga magulang, ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang inyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng iyong mga banal na kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay, kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban. Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa at sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya
upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Panginoon, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pinagpapala mo ako sa mas maraming mga paraan kaysa sa maaari kong mabilang at sa maraming iba pang mga paraan kaysa sa marahil ko malalaman. Araw-araw ay nakatayo ka sa tabi ko, umaaliw sa akin, sinusuportahan ako, pinoprotektahan ako. Mayroon akong bawat dahilan upang maging pasasalamat sa aking pananampalataya at para sa mga paraan na pinagpala mo ako. Hinihiling ko sa iyo na patuloy akong pagpalain at gabayan ako sa buhay ko araw-araw. Ngunit hindi iyan ang tanging dahilan na dumarating ako sa harapan mo sa panalangin sa sandaling ito. Panginoon, ngayon ay hinihiling ko sa iyo na pagpalain ang aking kapatid. Siya ay napakalapit sa aking puso at gusto ko lamang ang pinakamainam para sa kanya. Tinanong ko, Panginoon, na nagtatrabaho ka sa kanyang buhay upang gawin siyang mas mabuting tao ng Diyos. Pagpalain ang bawat hakbang na kailangan niya upang maging liwanag sa iba. Gabay sa kanya sa tamang direksyon kapag nahaharap siya sa paggawa ng tamang pagpipilian o sa maling isa. Bigyan mo siya ng mga kaibigan at kapamilya na tutulong sa iyo. At kung ano ang nais mo para sa kanyang buhay at ibigay sa kanya ang pag-iisip na isip upang malaman kung sino ang nagbibigay sa kanya ng iyong payo. Panginoon, alam ko na ang aking kapatid na lalaki at ako ay hindi laging sumasama. Sa totoo lang, maaari nating labanan ang walang dalawang iba pang mga tao. Ngunit hinihiling ko na dalhin mo ang mga hindi pagkakasundo na ito at ibaling ang mga ito patungo sa isang bagay na nakapagpapalapit sa amin ng magkakasama. Hinihiling ko na hindi lang kami magtatalo, kundi na gumagawa kami at maging mas malapit kaysa sa dati. Hinihiling ko rin sa iyo na maglagay ng higit na dami ng pasensya sa aking puso para sa mga bagay na ginagawa niya na karaniwan kong itinakwil. Hinihiling ko rin na bigyan mo siya ng higit na pagtitiis sa pakikitungo sa akin at sa mga bagay na gagawin ko upang mapinsala siya. Gusto kong lumaki tayo sa masayang mga alaala ng isa't isa. At Panginoon, hinihiling ko na pagpalain mo ang kanyang kinabukasan habang nagpapatuloy siya sa kanyang buhay. Hinihiling ko nagabayan mo siya sa landas na itinayo mo para sa kanya at binigyan mo siya ng kagalakan sa paglakad sa landas na iyon. Hinihiling ko na pagpalain mo siya ng mabubuting kaibigan, kapwa mag-aaral at katrabaho at binibigyan mo siya ng pag-ibig na nararapat niyang mahal. Salamat, Panginoon, dahil lagi akong nandito para sa akin at pakikinig sa akin habang nagsasalita ako. Panginoon, hinihiling ko na ipagpatuloy ko ang iyong taenga
at ang aking puso ay laging bukas sa iyong boses. Salamat sa iyo, Panginoon, para sa lahat ng aking mga pagpapala at maaari kong magpatuloy upang mabuhay ang isang buhay na nagpapahiyaw sa iyo at nagbibigay sa iyo ng walang anuman kundi kagalakan. Sa iyong banal na pangalan, dalangin ko. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sambahayan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon sa aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming sarili at ang aming buong sambayanan, lalo't higit sa mga hinaharap naming panganib ng kalikasan. Nalalaman namin na ikaw ang nagpahupa ng bagyo sa dagat. Ikaw ang lumikha ng lahat at nasa ilalim ng iyong kapangyarihan kahit na ang buong kalikasan. Sa mga nagbabantang bagyo dahil sa pagkasira ng aming klima, patuloy na dumarami at lumalakas dahil sa kasalanan ng tao sa pagsira ng kalikasan. Kami nananalangin na iadya mo kami sa mga kalamidad at kami ay patuloy mong pangalagaan. Ipinapanalangin din namin na sana ay magising kami sa mga banta ng mga kalamidad na ito, na lalong nagiging mabagsik dahil sa aming kapabayaan at pagkasira ng kalikasan. Ninais mo ang aming kabutihan at hindi mo ninais ang aming kapahamakan. Kaya patuloy kaming sa iyo'y nananalig. Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at tulungan mo kaming magkaroon ng kahandaan sa mga pagsubok
at mga darating na kalamidad na dala ng pagkasira ng kalikasan. Sa mga pagbaha mula sa mga nasisira nating gubat, alam namin na kami naging pabaya. Patawarin mo nawa kami sa aming naging kasalanan laban sa kalikasan. At sa bungang puot ng kalikasan sa mga anyo ng pagbaha, at sana'y kami rin ay iyong iligtas. Patuloy mo kaming gisingin upang maging tunay na magampanan namin ang mismong ibinibigay mo sa amin na maging tagapangalaga ng kalikasan. Hinihiling namin na sa pamamagitan ni Jesus na nagdala sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon at iisang magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Panginoon, hinihiling ko ang iyong tulong upang simulan ang aking sariling negosyo. Ikaw ang aking pinakamalakas na kaalyado at ang aking pinakamahusay na kasosyo. Mangyaring sumali sa akin sa bagong pakikipagsapalaran upang ako ay magtagumpay. Para sa akin, ang aking pamilya at ang mga kliyente na aking paglilingkuran. Bigyan mo ako ng iyong mga kapangyarihan ng mabuting paghuhusga, ang iyong karunungan at gabay para sa aking negosyo upang umunlad at gawin ang tamang bagay. Para sa aming lahat, sa iyong makalangit na panalangin, salamat. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya. Santiago chapter 1 verse 6. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. John chapter 16 verse 23. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Roma chapter 8 verse 26. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Awit chapter 10 verse 4. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Lucas chapter 11 verse 1. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama namin, bilang mga magulang, ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang inyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng iyong mga banal na kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay, kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban. Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob
at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa at sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Panginoon, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pinagpapala mo ako sa mas maraming mga paraan kaysa sa maaari kong mabilang at sa maraming iba pang mga paraan kaysa sa marahil ko malalaman. Araw-araw ay nakatayo ka sa tabi ko, umaaliw sa akin, sinusuportahan ako, pinoprotektahan ako. Mayroon akong bawat dahilan upang maging pasasalamat sa aking pananampalataya at para sa mga paraan na pinagpala mo ako. Hinihiling ko sa iyo na patuloy akong pagpalain at gabayan ako sa buhay ko araw-araw. Ngunit hindi iyan ang tanging dahilan na dumarating ako sa harapan mo sa panalangin sa sandaling ito. Panginoon, ngayon ay hinihiling ko sa iyo na pagpalain ang aking kapatid. Siya ay napakalapit sa aking puso at gusto ko lamang ang pinakamainam para sa kanya. Tinanong ko, Panginoon, na nagtatrabaho ka sa kanyang buhay upang gawin siyang mas mabuting tao ng Diyos. Pagpalain ang bawat hakbang na kailangan niya upang maging liwanag sa iba. Gabay sa kanya sa tamang direksyon kapag nahaharap siya sa paggawa ng tamang pagpipilian o sa maling isa. Bigyan mo siya ng mga kaibigan at kapamilya na tutulong sa iyo. At kung ano ang nais mo para sa kanyang buhay, at ibigay sa kanya ang pag-iisip na isip upang malaman kung sino ang nagbibigay sa kanya ng iyong payo. Panginoon, alam ko na ang aking kapatid na lalaki at ako ay hindi laging sumasama. Sa totoo lang, maaari nating labanan ang walang dalawang iba pang mga tao.
Ngunit hinihiling ko na dalhin mo ang mga hindi pagkakasundo na ito at ibaling ang mga ito patungo sa isang bagay na nakapagpapalapit sa amin ng magkakasama. Hinihiling ko na hindi lang kami magtatalo, kundi na gumagawa kami at maging mas malapit kaysa sa dati. Hinihiling ko rin sa iyo na maglagay ng higit na dami ng pasensya sa aking puso para sa mga bagay na ginagawa niya na karaniwan kong itinakwil. Hinihiling ko rin na bigyan mo siya ng higit na pagtitiis sa pakikitungo sa akin at sa mga bagay na gagawin ko upang mapinsala siya. Gusto kong lumaki tayo sa masayang mga alaala ng isa't isa. At Panginoon, hinihiling ko na pagpalain mo ang kanyang kinabukasan habang nagpapatuloy siya sa kanyang buhay. Hinihiling ko na gabayan mo siya sa landas na itinayo mo para sa kanya at binigyan mo siya ng kagalakan sa paglakad sa landas na iyon. Hinihiling ko na pagpalain mo siya ng mabubuting kaibigan, kapwa mag-aaral at katrabaho, at binibigyan mo siya ng pag-ibig na nararapat niyang mahal. Salamat, Panginoon, dahil lagi akong nandito para sa akin at pakikinig sa akin habang nagsasalita ako. Panginoon, hinihiling ko na ipagpatuloy ko ang iyong taenga at ang aking puso ay laging bukas sa iyong boses. Salamat sa iyo, Panginoon, para sa lahat ng aking mga pagpapala at maaari kong magpatuloy upang mabuhay ang isang buhay na nagpapahiyaw sa iyo at nagbibigay sa iyo ng walang anuman kundi kagalakan. Sa iyong banal na pangalan, dalangin ko. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sambahayan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon sa aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan
at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming sarili at ang aming buong sambayanan, lalo't higit sa mga hinaharap naming panganib ng kalikasan. Nalalaman namin na ikaw ang nagpahupa ng bagyo sa dagat. Ikaw ang lumikha ng lahat at nasa ilalim ng iyong kapangyarihan kahit na ang buong kalikasan. Sa mga nagbabantang bagyo, dahil sa pagkasira ng aming klima, patuloy na dumarami at lumalakas dahil sa kasalanan ng tao sa pagsira ng kalikasan. Kami nananalangin na iadya mo kami sa mga kalamidad at kami ay patuloy mong pangalagaan. Ipinapanalangin din namin na sana ay magising kami sa mga banta ng mga kalamidad na ito, na lalong nagiging mabagsik dahil sa aming kapabayaan at pagkasira ng kalikasan. Ninais mo ang aming kabutihan at hindi mo ninais ang aming kapahamakan. Kaya patuloy kaming sa iyo'y nananalig. Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at tulungan mo kaming magkaroon ng kahandaan sa mga pagsubok at mga darating na kalamidad na dala ng pagkasira ng kalikasan. Sa mga pagbaha mula sa mga nasisira nating gubat, alam namin na kami naging pabaya. Patawarin mo nawa kami sa aming naging kasalanan laban sa kalikasan. At sa bungang puot ng kalikasan sa mga anyo ng pagbaha, at sana'y kami rin ay iyong iligtas. Patuloy mo kaming gisingin upang maging tunay na magampanan namin ang mismong ibinibigay mo sa amin na maging tagapangalaga ng kalikasan. Hinihiling namin na sa pamamagitan ni Jesus na nagdala sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon at iisang magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Panginoon, hinihiling ko ang iyong tulong upang simulan ang aking sariling negosyo. Ikaw ang aking pinakamalakas na kaalyado at ang aking pinakamahusay na kasosyo. Mangyaring sumali sa akin sa bagong pakikipagsapalaran upang ako ay magtagumpay. Para sa akin, ang aking pamilya at ang mga kliyente na aking paglilingkuran. Bigyan mo ako ng iyong mga kapangyarihan ng mabuting paghuhusga, ang iyong karunungan at gabay para sa aking negosyo upang umunlad at gawin ang tamang bagay. Para sa aming lahat, sa iyong makalangit na panalangin, salamat. Amen.